naganap na. Juan 19, ang talata ay 30. Naganap na. Matapos patunayan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagiging tao doon sa krus nang siya'y nakabayubay. Matapos ipakita ng tao ang katigasan ng kanilang mga puso, ang patuloy na pagtutuya sa anak ng Diyos, sa ating manunubos. Patuloy na pagbibigay ng pasakit sa magitan ng pagpapainom ng mapait na inumin. Sabi niya, naganap na. Nung sabihin niya itong naganap na, ang wikang ito ay isang sigaw ng tagumpay. Ipinakita dito na naganap ang isang layunin at adhikain, bagamat ito'y natatapos sa isang kamatayan. Ang layunin ng Diyos Ama ay ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang taong makasalanan, ang daigdig na nalugmok sa pagkakasala, ay maahon tungo sa kabanalan, mabigyan ng kapatawaran at iligtas buhat sa kasalanan. Walang pwedeng taong magbayad sa ating mga kasalanan upang maibalik ang nawala sa atin, maliban ang taong nagmumula sa Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung sabihin niya sa kanyang pagkabayubay sa krus yung pang-anim na salita, naganap na, ipinapahayag niya na nagawa niya ang ipinapagawa sa kanya ng Ama. Bagamat ito'y nagwawakas sa kanyang buhay, subalit hindi magkaroon ng muling pagkabuhay kung walang kamatayang magaganap sa misyon na kanyang ginagawa sa bagay na ipinapagawa sa kanya ng Diyos na iligtas ang sansinukob, iligtas ang bawat isa na sa kanya ay sumasampalataya. Walang sumasampalataya na hindi tumanggap sa Diyos. Supalit ang kaligtasan sa bawat sumasampalataya sa Diyos ay regalo yan, libre yan na ibinigay ng Diyos sa iyo, kapatid. Hindi yan bunga ng iyong pagiging religyoso. Hindi yan bunga ng iyong pagiging matuwid, baga, na inakala mo ikaw ay isang taong matuwid. Subalit, tahasang sinasabi ko sa iyo na wala sino man sa atin na matuwid. Dahil ang sabi ng Biblia, malinaw na sinasabi ng Biblia sa aklat ng Roma na walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, kung nagkasala ang tao, walang matuwid. Ang taong matuwid hindi nagkakasala at isa lamang ang matuwid, ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kailangan ng tagapagligtas sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ang kaligtasan na yan ay libre. Libre. Sa part natin, wala tayong babayaran. Ibinigay ng libre yan pag tinanggap natin ang kaligtasan na hindi kayang gawin ng tao ay napapasayo, napapasa akin, napapasa ating lahat na tumanggap kay Kristo. Subalit, huwag kang kampante na ikaw ay ligtas na, kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, ang turo ng Diyos, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siya lamang maliligtas. Kaya dapat makita mo na malinaw na ang kaligtasang tinaglay mo ay mananatili lamang yan kung ikaw ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng pag-ibig sa iyong kapwa, hindi mo yan ginagawa upang maligtas. Kundi ang mga bagay na yan ginagawa mo dahil yan ay bunga ng kaligtasang tinanggap mo mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sa paggawa mo at pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan ay pagpapakita mo ng pagtanaw ng utang na loob sa kaligtasang libre na ibinigay sa Diyos. Libre nga ba? Sa part natin, libre. Subalit sa part ng Diyos, buhay ng kaisa-isang anak niya ang kanyang ibinayad sa ating mga kasalanang nagawa. Siya ang nagbayad sa ating mga pagkakautang. Namatay man ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo,
sa 3 ng hapon. Ito ay nangangahulugan ng kabiguan sa mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yung naniniwala na siya ay Diyos, ito ay kabiguan sa kanila sapagkat hindi na nila makakausap ang kanilang guro, hindi nila makakausap ang kanilang Panginoon. Wala ng buhay. Isang malamig na bangkay na nakabayubay sa krus, nakatungo ang kanyang ulo na wala ng hininga. Natapos ang kanyang misyon na ginawa, misyon na nagmumula sa kanyang Ama. Kabiguan ito sa marami. Subalit, ganap itong maunawaan ng mga mananampalataya sa panahong ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya at dumako ka doon sa huling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, doon diniklara, doon ipinakita ang kaganapan, ang katotohanan na ang Kristo ay totoong tao at Diyos na totoo. Doon ang kaganapan ng tagumpay. Tagumpay doon sa mga nagdududa, kagaya ni Apostol Tomas. Di nga ba napakaraming Tomas sa ating kapanahunan ngayon na maniniwala lamang kung sila'y makakakita. Subalit ang sabi ng Panginoon sa pangaral niya sa huling pagkabuhay, sa muling pagkabuhay niya, mas mapalad yaong mga naniniwala na hindi nakakakita sa akin. Kaya punong-puno ng pagkalito ang mga mananampalataya, mga alagad ng Panginoon. Nung ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo bilang totoong tao ay namatay, bumagsak, gumuho ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, nung sila magtipon doon sa silid, nakapinid ang pinto dahil naghahari sa kanila ang takot. Dahil wala na yung kanilang tagapagligtas. Naganap na. Maraming tao, pag ang kanyang minimithi sa buhay, ay hindi nagkaroon ng kaaganapan, hindi sila naging matagumpay, sila'y bumagsak na bigo, ang sabihin nila, naganap na. Tinutuldukan nila ang buhay na wala ng pag-asa. Kaya marami pag nabigo, nagpapakamatay. Nasisiraan ang bait, nagiging masama. Dahil para sa kanila, nagwakas ang magandang pangarap nila sa buhay. Naganap na. Subalit kapatid, hindi yan dapat ang pakahulugan mo ng naganap na ikaw ay nabigo sa buhay. Kundi dapat naganap na ang kamalian mo ay makita mo bakit ka bumagsak, bakit ka nabigo. Dapat makita mo upang ito ay maging dahilan ng iyong pagtatagumpay. Walang nagtagumpay nang hindi dumaan sa pagkabigo, sa pagbagsak. Ang mahalaga sa Diyos, alam ng Diyos ng tao tayo ay patuloy na nagkakasala. Subalit ang mahalaga sa Diyos na sa tuwing tayo'y nadadapa, tayo ay babangon. Babangon. Huwag kang manatiling nakadapa. Gaano pa kahirap ang buhay, gaano ka nasadlak sa kasalanan, sa tuwing nadapa ka, tumingala ka ng konti at makita mo ang kamay ng Diyos. Inaabot sa iyo, halika anak, ibabangon kita, sasamahan kita sa iyong paglalakbay. Brothers and sisters, kung ganoon na ang kamatayan ni Jesus ay buhay nating lahat na tumanggap at nanampalataya sa Kanya bilang sarili nating tagapagligtas, naganap na ang Kanyang gawain, ang Kanyang buhay sa lupa ay nagwawakas na. At ito ang
nagbukas ng pintuan ng buhay na walang hanggan para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga tagasunod, para sa mga makasalanan na sumasampalataya at tumanggap sa kanya. Hindi mabubuksan ang pintuan ng kalangitan kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang tao, para makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan niyang mamatay. Dalawa ang kamatayan ng tao. Kamatayan, una, sa kasalanan. Yun yung requirements. Dalawang requirements para ang tao makapasok sa kaharian ng Diyos. Una, mamatay siya sa kasalanan. Pangalawa, mamatay siya physically. Kaya ang kamatayan sa gusto mo, darating sa buhay mo. Hindi mo dapat katakutan yan. Dahil ang kamatayan ng tao, physically, yun yung daan, yun yung pintuan upang siya ay makapasok sa kaharian ng brothers and sisters in Christ. Sa mga sandaling ang Diyos ay nagbuka ng kanyang mga kamay. Yan yung panahon na dapat tayo ay magpapakupkup sa Kanya. Magpapasakop sa Kanya. Upang tayo ay patuloy niyang iingatan. Upang ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin ay patuloy nating nasa atin. Siya din ang magnangalaga noon. Dahil binuwisan na yan ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Dapat manatili din niya kaligtasan niya sa atin. Siya ang tutulong sa atin upang manatili yan. Kaya nga, hindi siya magsasawa na magsasabing, mahal kita anak, akin na ang dalahin mo, ako magdadala. Bigay mo sa akin yan at bibigyan kita ng kapahingahan. Tanggapin mo ito at gawin mo ito. Ito ang paraan upang patuloy tayong magkakasama. Ang kamalian ng marami, ginawa nilang tsaperon ang Diyos. Ginagawa nilang alalay ang Diyos. Ginagawa nilang konduktor ang Diyos. Ginagawa nilang pasahero ang Diyos sa kanilang buhay. Ang paglalakbay ay ilagay natin ng ganito para mas madali mong maunawaan. Tayo ay naglalakbay sa mundong ito patungo sa ating destinasyon, langit. At upang makarating tayo sa langit, mayroon tayong sinasakyan. Sabihin na natin, nakasakay tayo sa kotse papunta sa langit sa ating paglalakbay. Subalit, ang toong nakakaalam sa daan papunta sa langit ay ang ating Panginoong Jesucristo. Di nga ba sabi niya sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama. Walang makakarating sa langit kundi sa pamamagitan ko. Dahil siya ang tunay na daan, alam niya papunta doon sa langit. Kaya nararapat, kapatid, umalis ka dyan sa upuan. Yung driver seat na yan, hindi yan para sa iyo. Para yan sa Panginoon dahil siya ay nakakaalam kung saan ang tamang daan. Ang problema mo, ang problema ko, ang problema ng marami, gustong-gusto lang umupo sa upuan ng driver. At sila ang nagmamaniho. At ginawang pasahero ang Panginoong Hesus. Kaya nagkalit-silitsi ang buhay. Bumabangga, nagkakaaberya kung saan-saan napapunta dahil ginawang pasahero ang Panginoon. Sa buhay mo, hayaan mo na siya ang piloto sa buhay mo, siya ang driver sa buhay mo, hayaan mo ang Diyos ang nagmamaniho sa buhay mo. At kapatid, yung magulong buhay mo, mapalitan ito ng kapayapaan. Yung buhay na puno ng kabiguan, mapalitan ito ng buhay na punong-puno ng katagumpayan. Yung buhay ng kaguluhan,
mapalitan ito ng kapayapaan. Yung buhay na punong-puno ng kapighatian, mapalitan ito ng kaligayahan. Yung buhay ng punong-puno ng kakulangan, baon na baon ka sa kahirapan, baon na baon ka sa utang, ito ng buhay ng punong-puno ng kasaganan. Basta ibigay mo yung upuan ng buhay mo sa Panginoon. Naganap na, sabi ng Panginoon. Magwawakas na ang kahirapan sa buhay mo. Ang lahat ng hindi maganda sa buhay mo, mawakasan na. Kung wawakasan mo ang pag-upo mo sa upuan na para sa Panginoon. Ang huling wika ng Panginoon. Lucas 23:46. Ito'y naganap nang magka-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain, hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala o itinatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkatapos sambitin ito ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Biblia, napunit ang tabing ng kalangitan. Tumungo ang ulo ng ating Panginoong Hesus at nawalan ng buhay. Pang-anim na wika naganap na, ibig sabihin, lahat ng ipinapagawa sa kanya ng Ama ay nagawa niya. At dahil nagawa niya na lahat, sa pang-7 at huling wika niya sa krus, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Mga kapatid, ang huling kataga, ang huling pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ay pangungusap pa rin ito ng isang panalangin. Isang panalangin pagtatalaga. Inaalay niya, ibinibigay niya sa Ama ang kanyang mga buhay, ang kanyang buhay. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Dahil ito ang tagpo na kung saan naglaho ang maraming pananampalataya. Naglaho, gumuho ang lakas ng mga Kristiyano. Natabunan ng pangamba, natabunan ng kabalisahan ang kanilang pananampalataya. Gumuho ang kanilang pag-asa dahil ang Panginoong Hesus ay nagwakas ang buhay. Di nga ba nung sabihin ng Panginoong Hesus ang mga katagang iyon, Ama ko, kupkupin mo ako, ingatan mo ako. Mga kataga ng punong-puno ng pagtitiwala sa kanyang Ama. Na ibig sabihin, ikaw ang aking Diyos, tapat at tunay, kupkupin mo ako, arugain mo ako, na sa iyo na ang buhay ko. Yan din ang sinasabi na kahalintulad ng salmistang si David sa aklat ng Salmo 31, ang talata ay 5. Kupkupin mo ako at iyong ingatan, ang pagliligtas mo sa akin ay makamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay.
Nang mag-ikatlo ng hapon, naganap ang pagkahati ng kortina sa templo.